Sabat po sa inyong lahat mga kapatid. Kagalakan po ng inyong lingkod na kayo ay makasama sa umagang ito sa pagsamba. Kumusta po kayo mga kapatid? Amen. Praise the Lord, no? So tayo po sa Central Luzon Conference ay napakaraming panukala at paglilingkod na isagawa. Ang inyong pong lingkod ay kinatawan ng Lay Association sa Central Luzon Conference. Dahilan sa ang inyong pong lingkod ay isa sa mga Vice President. No? Meron tayong 3 Vice President sa Lay Association. Meron tayong ACS, meron tayong Sabbath School, at meron tayong Personal Ministry. Sa pangunguna po yan ng ating butihing Director, walang iba kundi si Pastor Rene Montoya. Kaya ang panawagan po namin ngayon sa lahat ng areas, from areas 1 to 10, ay suportahan ang ating pong IICD program. At actually, ito po ay napasimulan na natin. Nagkaroon tayo ng first batch. Marahil ay ilan sa ating mga kapatid dito sa Emilda Church ay naging kabilang dito mga kapatid. At bukas po ay magsisimula yung ating second batch. Ayan, so ang opening po natin mga kapatid ay alas 7 bukas ng gabi. Sa pangunguna po ng inyong president ng inyong District Lay Association, si Elder Ray Reyes, ay meron kayong 20 mahigit na mga estudyante. At maraming salamat po sa support ng South Caloocan, no? Sa program natin na ito. So wag po nating kaligtaan ito mga kapatid. Kaya mamaya po, after ng ating Divine Hour Worship, akin pong pinapakisuyuan ang lahat ng ating mga IICD student na magkaroon tayo ng picture taking na para meron kaming ibabalita, no? Sa ating Central Luzon Conference. Maraming salamat po doon sa inawit. No? Ang awit po ay nagsisilbing ilaw o gabay natin, nagbibigay sa atin ng inspirasyon na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Noong 2008 po ay naging leader ang inyong lingkod sa Literature Evangelist dito sa Central Luzon Conference. At naranasan ko po na mag-conduct ng anti-drug program sa Manila Hotel. Meron silang 400 na mga empleyado, kaya naman nagkaroon ako ng 6 na sesyon. Isa po sa sesyon ng aking ginampanan, habang ako po ay nagsasalita, ako po'y nagtataka bakit merong isang ginang ang laging natutulog di ako'y nagsasalita. Kaya hindi ko po matiis pagkatapos ng aking presentation, siya po'y aking nilapitan at tinapik. Sabi ko, Madam, napapansin ko, tila yata lagi kayo natutulog tuwing ako'y nagsasalita. Sabi niya, Sir, ipagpaumanhin po ninyo. Dahil ako po ay sinalinan ng dugo. Sabi ko, anong klaseng dugo ang isinalin sa inyo? Bakit lagi kayong tulog tuwing ako'y nagsasalita? Sabi niya sa akin, Sir, ang isinalin sa aking dugo ay dugo ng gwardiya. Siguro po walang sinalinan sa inyo ng dugo ng gwardiya para may matulog sa ating kalagitnaan ngayon. Si Brother Dong ay buhay na buhay para makinig ng salita ng ating Panginoon. Dahil ito po, pinaniniwalaan natin na ito po ay magpapalakas sa ating pananampalataya. At nais ko po kayong anyayahan mga kapatid sa ating pag-aaral sa umagang ito. Para bago tayo umuwi mamaya ay talagang pinagpala tayo ng ating Panginoon. 2 bagay po ang ating pag-aaralan ngayon. Walang iba kundi footstool, not sifter. Tungtungan, hindi tagapagsala or bithayan sa gilingan. Marahil marami sa inyo dito ang kapwa ko mga probinsyano at alam ang ginagampanan nitong isang bithayan o isang tagapagsala ng gilingan. Kaya 2 bagay po, footstool, not sifter. Nais ko pong
Ulitin natin ang binasa ng ating lingkod kanina na masusumpungan sa Luke chapter 19 verses 2 to 4. Ang wika sa atin sa verse 2, at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Sakeo. Siya ay isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Sa talatang 3, ang wika, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya ay pandak. Talatang 4, mga kapatid, ang wika sa atin, kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay daraan sa daang iyon. Isang lalaki na kulang sa height ang nagnanais na makita si Jesus na mukhaan. Ngunit siya po ay nabibigo sapagkat naharangan si Jesus sa napakaraming mga tao. Ngunit para sa kanya, hindi problema ito. Kaya siya po ay humanap ng paraan hanggang sa makita niya ng lubos ng mukhaan ang ating tagapagligtas. Nais ko pong tingnan natin ang baydita nitong si Sakeo, mga kapatid. Si Sakeo ay short in stature, mga kapatid. Kulang siya sa height. Siya ay isang pandak, ang wika ng Bible. At ang wika sa atin, siya po ay puno ng maniningil ng buwis. Hindi po natin alam, baka mamaya ay regional tax collector or provincial tax collector, mga kapatid. Siya po ay isang mayaman. At ganun din, he was a Jew. Pinaniwalaan natin, mga kapatid, na itong si Sakeo ay isang Hudyo. Ang publican at itong tax collector sa Biblia ay mayroon lamang isang pakahulugan. Ito po ay the same meaning, na kung iisipin natin, mga kapatid, sa wikang Tagalog, ito'y isang makasalanan. Ibig sabihin, kung tayo po ay isang publican or tax collector, kaakibat agad sa iyong pangalan ang pagiging makasalanan, mga kapatid ko. Kaya ang wika sa atin, tax collectors, also known as publicans, are mentioned many times in the Bible. Paulit-ulit po itong minensyon, mga kapatid, sa lumang tipan. At ang wika sa atin, they were reviled by the Jews of Jesus' day because of the perceived grieve and collaboration with the Roman occupiers. Nilapastangan nila at sila po ay nakikipagtulungan sa mga mananakop na Romano, mga kapatid. At ang sabi sa atin, tax collector amass personal wealth by demanding tax payments in excess of what Rome levied and keeping the difference. So hinihigop, ng mga taong ito, ng mga Romanong ito, ang kanila pong mga pananalapi sa pamagitan po ng pagpataw ng mga napakatataas na tinatawag na buwis, mga kapatid. Kaya ang wika sa atin, no wonder Sakeo was super rich. Hindi nakapagtaka na itong si Sakeo, hindi lang mayaman, kundi napakayaman, mga kapatid ko. Under Roman Empire, tingnan po natin ito, mga kapatid. Sa loob ng ilang panahon, for some time, Rome had been expanding its authority in Asia. Pinalawak, mga kapatid, ng Roma ang kanila pong sakupan. And in 63 BC, the Roman triumvir Pompey the Great captured Jerusalem. So ito po yung nasakop, mga kapatid. Kaya ang wika po sa atin, nagkaroon ng clash with Jewish nationalism was averted. Tinangka ng mga nasyonalismo na ito, mga kapatid, ng mga Hudyo, na ito ay kanilang labanan. Ngunit ang sabi sa atin, by the political skills of a remarkable family whose most illustrious member was Herod the Great. Sila po ay nangabigo, mga kapatid. Kaya ang wika po sa atin, sa Roman collaborators, ito yung mga Sadducees, mga kapatid. Ang Saddusyo
were the party of high priest, no? Sila yung nasa pamumuno sa mga punong saserdote, aristocratic families, and merchants, the wealthier elements of the population, mga kapatid. So sa population na yon, sila yung mga mayayaman. At ang wika sa atin, they tended were the game changers in Jesus' time. Sila yung nasusunod. Halimbawa na lang sa pagpataw ng mga buwis, mga kapatid, sa panahon na yan. Kaya ang wika, Sadducees were the game changers in Jesus' time. No? Sila yung mga nasusunod. They were people of the temple, rich businessmen, and having political cahots with Roman government. Magtataka po tayo, hindi naman lahi ng Levita, hindi naman lahi ni Aaron, ngunit sila yung nagsiserve bilang punong saserdote, mga kapatid. So sila po yung mga nasusunod sa panahon na yan. Tingnan po natin yung kanilang departmental taxation, mga kapatid. Offered by Roman government through public bidding. Highest bidder paid the Roman government and imposed taxation to make gains and employment tax collectors. No, halimbawa, mga kapatid, kapag sila ay nanalo, itong mga Sadducees, sila ay nanalo halimbawa sa public bidding, sila yung nasusunod sa pagpataw ng mga buwis. Halimbawa po sa mga pantalan, sa mga pier na yan. So, bumabawi po sila sa pamagitan po ng pagpataw ng mataas na mga tax, mga kapatid. Public bidding involves huge amount, thus most of bidders are Sadducees, who were rich and big businessmen. This makes Jewish tax, ang sabi sa atin, ito yung nangyayari, mga kapatid, makes Jewish tax heavy than ever before. At ang sabi, we can make hypothetical conclusion that Zacchaeus was a Sadducees, mga kapatid. Bakit nilalait ng mga Hudyo itong mga publikano, mga kapatid? Bakit ganun na lamang sila taksil na taksil sa mga publicans o yung tinatawag na maniningil ng buwis? Dahil ang sabi po sa atin, being a Jew, ang pagiging isang Hudyo at nagtatrabaho ka sa pamalahang Romano, ito po ay itunuturing na pagtataksil o yung tinatawag na treason. The number 2, bakit sila galit na galit? Because as tax collector who amass the wealth of the masses, talagang masama ang kanilang kalooban, mga kapatid. Kaya kahit saan nila makikita itong mga Hudyo, no? Galit na galit itong mga Hudyong ito sa mga maniningil ng buwis. Ngunit ang wika po ng ating pag-aaral ngayon, conversion exempts no one. Kahit gaano ka mandaraya ang isang tao, tulad ni Zacchaeus, na saan man siya paroroon, sinusundan niya ng mga mata. Sinusundan siya na panglalait. Bakit itong taong ito na makasalanan, bakit nakikipaghalubilo sa mga Kristiyano, mga kapatid? Ganun na lamang ang kanilang pagkapuot. Kaya ang sabi po sa atin sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang wika sa atin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kahit gaano ka makasalanan ng isang tao, pagka tinamaan ka or kinilos ka ng banal na espiritu, wala kang gagawin kundi magbago sa iyong lakad, mga kapatid. Kaya ang wika po sa atin, the most reviled person in Jewish community, the corrupt chief tax collector, Zacchaeus, was no exemption. Maging si Zacchaeus ay kinilos, mga kapatid. Kaya mababasa natin sa Luke chapter 19 verse 3, sa unang bahagi, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. Ganun po ang pagnanais ni Zacchaeus, na makita niyang lubos, makita niya ng mukhaan si Jesus kung sino kaya siya.
At ang wika sa atin, si Jesus, pagdating sa tinatawag na conversion, ay walang itinatangi. Wala po siyang ibinubukod. Wala po siyang ibinubukod. Ang wika sa atin, Luke chapter 19 verse 5, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakio, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. Kung mapapansin natin dito mga kapatid, hindi muna nagtanong itong si Jesus sa church board, na karapat-dapat ko bang dalawin ang taong ito? Hindi siya nagtanong sa kung saan-saang council sa ating iglesia, ngunit siya po ay directly pumunta kay Sakio, mga kapatid. At ang wika niya, I must stay at your house today. Isang taong makasalanan na pinandidirihan ng marami, ngunit itong si Jesus na hinding-hindi nagkasala kailanman, ngunit handang tanggapin si Sakio at siya ay tumuloy sa bahay niya, mga kapatid. Ang wika sa atin, Jesus, without consulting the church board, instantly made himself available in Sakio's house. Agad-agad, tinungo ni Jesus ang isang taong makasalanan, mga kapatid. Wala siyang tanong-tanong sa kanyang sarili, kundi tunguhin niya yung taong nagkasala. At ang reaksyon ng iglesia, mga kapatid, ay ano kaya? Ito yung reaksyon ng church, mga kapatid, noong si Jesus ay lumapit kay Sakio na hindi karapat-dapat sapagkat isang taong makasalanan. Sa verse 6, mababasa po natin, at siya'y nagmamadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Sa verse 7, mga kapatid, ang wika sa atin, at nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat. At nangagsasabi, siya'y pumasok at nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Kumbaga sa ating salita ngayon, anong nakain ni Jesus? Bakit siya nakikipagtagpo sa isang taong hindi karapat-dapat, mga kapatid? Ito yung reaksyon ng iglesia, mga kapatid. At ang wika sa atin, we have many of this kind, murmured brethren in the church, questioning the fitness of others to be in our church, mga kapatid. Huwag mo munang pakantahin yan kasi under this fellowship yan. Huwag mo munang papanalanginin yan dahil hindi pa yan na-rebaptize, mga kapatid. Kung minsan po ganyan ang reaksyon ng ating iglesia, na para bagang ang paglilingkod, ang isang tao na na-realize niya ang pagkakasala, gusto niyang lumapit kay Jesus, ngunit may mga tao na humaharang kay Jesus, kaya hindi siya makita ng mukhaan ng mga taong makasalanan, mga kapatid. Alam niyo po itong cornmeal sifter, balikan po natin itong cornmeal sifter. Ito po'y kabisado ko ito, mga kapatid, dahil ako po'y probinsyano. Noong araw, pag kami ay nagpagiling ng mais, noong kami ay nakatira sa Leyte, mga kapatid, sa Visayas, napakayaman mo na kung ang pagkain mo, ang kinakain mo, Brother Dong, ay yung palay, bigas. Dahil karamihan pong kinakain namin doon ay talagang mais, mga kapatid. Pag walang mais, titik. Giyon ang kinakain, mga kapatid. Nauso dati yung gilingan na bilog na bato, mga kapatid. 2 bato, mayroong handle sa taas. Gigilingin po ninyo yan. Ngayon, na-innovate siya. Nalagyan siya ng tinatawag na handle, kaya tinutulak na lang siyang paganyan. Pero napakahirap pa rin, mga kapatid. Kaya itong nakikita ninyong gilingan na ito, sosyal na po yan. At itong gilingan ay napakasilan po nito, mga kapatid. Napakasilan. Bakit po? Ibubukod niya ang butil. Ibubukod niya ang binlid. Ibubukod niya ang titik. Ibubukod niya ang darak. At lalong ibubukod niya ang ipa.
Ang tagapagsala sa gilingan, mga kapatid, ay napakahirap lumagpas. Dahil talagang masinsinan niyang tinitingnan kung saan mailalapag ang dapat mailalagay doon, mga kapatid. Cornmeal sifter. Ang tanong sa atin ay, is our church mandated by Jesus to sift the members? Inuutusan ba ng ating Panginoon, ng ating iglesia, mga kapatid, na bunutin yung mga panirang damo? O kaya naman ay ibukod natin yung ipa or ang palay sa ipa, mga kapatid? Ang sabi sa atin, many would like to come back to the fold. Marami na ang gustong bumalik. Nakapila na sila sa buong bagong baryo. Hindi makapasok-pasok sa Emilda Church dahil napakarami mga bitahayan. Pero tinitiyak ko, mga kapatid, na wala dito yan. Tinitiyak ko po yan sa inyo. At ang wika sa atin, but the cornmeal sifter in the church is making it hard for them. Alam niyo, mga kapatid, yung isang tao makasalanan, hindi basta-basta ang pinagdadaanan niya. Ang tao makasalanan ay nakakahiya sa pakiramdam. Hanggat maari ay magtatago na lamang siya. Huwag lang siyang makikita nung marami, mga kapatid. Ngunit ang tao makasalanan ay naglalakas ng loob na bumalik sa piling ng ating tagapagligtas. Ang wika po sa atin, mga kapatid, Jesus Ministry of Reconciliation. Mayroong kakaibang ministeryo ang ating Panginoon. At anong ministeryo na yun, mga kapatid? Pakipagsundo or pagpapanumbalik sa atin. Mula sa ating pagkakasala, nais ng Diyos na tayo ay maipagkasundo muli. Kaya ang wika po sa atin, mga kapatid ko, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Ang sabi sa atin, mga kapatid, Jesus is not a sifter but a reconciler, mga kapatid. Kailanman ang pakikitungo ng ating tagapagligtas, hindi siya nakikitungo na nandidiri. Hindi siya nakikitungo, pagkatapos ay kanya ding chichismisin pag nakatalikod, mga kapatid. Kundi lapat ang puso ni Jesus na para bang walang nangyari at walang nagbago, kaya kanyang yakapin na parang walang nangyari, mga kapatid. Kaya ang wika po sa atin, nagkaroon ng isang pusong nagsisisi, ang wika sa atin, mga kapatid. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-ari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng ilan? Makaapat, mga kapatid. Ang tao pag nagsisisi, ang tao pag na-realize niya ang kanyang pagkakamali, hindi mo mapipigilan ang kanyang puso, ang kanyang isipan na magbago. At nagkaroon, mga kapatid, ng tunay na pagpapatawad. Luke chapter 19 verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Ang tingin, ang pagmamahal ni Jesus sa ating lahat, mga kapatid, ay pare-pareho. Walang nakakahigit sa atin. Jesus in Zacchaeus' house, mga kapatid. We can make a conclusion of the sequence of the events that Zacchaeus' declaration of financial restoration was in his house, mga kapatid. Sa tahanan ni Zacchaeus mismo. At ang sabi sa atin, when Jesus said, today salvation has come to this house, mga kapatid. Iyan ay dineclare mismo ng ating tagapagligtas doon sa tahanan ni Jesus. Kumusta tayo, mga kapatid, bilang mga Seventh-day Adventist? Kumusta tayo?
Who among us gave one half of our wealth to the poor? Isang taong makasalanan, isang taong mandaraya, isang taong nakakahiya, ngunit siya pa ang nakaisip. Hindi lamang twice ang kanyang ibinalik, kundi 4 na bisis, mga kapatid. Kaya ang tanong sa atin, who among us are willing to return fourfold of what we have defrauded? Maaring sasabihin natin, hindi naman ako mandaraya. Papaano kaya tayo? Tayo ba ay tapat sa ating mga kaikapo? O kaya naman tapat nga tayo sa ating ikapo pero dinadaya natin ang gobyerno, mga kapatid? Hindi po ba natin alam na ang kahalagahan ng pagtatapat sa ikapo ay kasing halaga din sa pagiging tapat sa ating mga tax na ibinabalik sa ating gobyerno? Ang taong ito na initsapwira na ng marami, itinaktakwila ng marami, ngunit narito ngayon, siya po ay handang magbago sa harapan ng ating Panginoon. Ang wika po sa atin, the collaborator, the traitor, the chief of corrupt tax collector did it without passing the church meal scepter, mga kapatid ko. The ministry of Jesus of reconciliation did it for Zacchaeus. Napakasarap namnamin. Napakasarap isipin na kahit ikaw ay itinakwil na ng lahat. Para kang turumpo, ikot ka ng ikot, nag-church hopping ka na dahil walang church na nakaunawa sa iyo, mga kapatid, maliban sa Imelda Church. Napakasarap sa pakiramdam na mayroong isang tahanan na tatanggap sa iyo na para bang walang nangyari. Alam niyo po kung ang ating pag-uusapan ay difficulties, mga kapatid, napakarami. Kapag halimbawa malabo na yung iyong mata, lapitan lang natin yung ating mga doktor, mga kapatid, kaya nila tayong i-provide nito. Kung wheelchair ang kailangan natin, nandyan din po. Prosthetic leg or arm, meron din po. Kung ikaw halimbawa ay kulang sa tangkad, pwede kang mag-order sa Marikina at magpa-personalize ka, mga kapatid, ng mahaba ang takong. Kung ikaw ay muntik-muntikan lang na maging maganda, mga kapatid, nandyan si Bilo, mga kapatid, na kayang-kayang paputuin ka na parang niebe. Whiteners, hair coloring, at napakaraming iba pa, mga kapatid. Si Zacchaeus ay ganun din. Si Zacchaeus, mga kapatid, ay napakaraming pagkakulangan sa kanyang sarili. He was short in stature but he did not feel it, for his wealth and position had compensated it. Kapag ikaw ay mapera, kahit ikaw ay pandak, pwede mong utusan yung iyong pera na magkisuyo sa kapwa mo. Ang wika sa atin, his wealth overcome his low self-esteem and inferiority complex, mga kapatid. Hindi po niya naramdaman ito. Hindi niya naramdaman. At ang wika po sa atin, until this happened. Luke chapter 19 verse 3, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya, siya po'y pandak. Ang tagal niya na po sa mundo. Pero hindi niya na-realize na siya pala ay pandak, mga kapatid. Now, nakita niya na siya ay kulang sa height at kailangan niyang makita ng mukhaan si Jesus. He wants to see Jesus. Ang isang mananampalataya, pag nais na nakikita lagi si Jesus, alam niyo po, hindi siya papayag na walang worship sa kanilang tahanan. Ang taong gustong makita si Jesus, hindi siya papayag na wala siya ng Miyerkules, Biyernes sa ating sambahan, mga kapatid. Hindi siya papayag na siya ay mahuli sa anumang pagsamba na meron tayo sa ating iglesia. Kaya ang wika niya, mga kapatid, Luke chapter 19 verse 4, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng kahoy ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon, mga kapatid. Jesus covered by the crowd.
At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil maraming tao sapagkat siya'y pandak. Natakpan si Jesus. At ang wika sa atin, the crowd covered Jesus that made him not visible. Mga kapatid. Hindi po ang taga-Imelda Church ang dahilan. Bakit wala pa sa kanlungan ng ating Panginoon ang nandito sa ating paligid? Ngunit tayo ang dahilan kung bakit sila maamuki na magpasakop sa ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalulhatian ng Diyos, mga kapatid. Hindi po tayo nakaabot. Fall short the glory of God. Kaya tayo po, mga kapatid, ay naging bansot ng dahil po sa kasalanan. Ito po yung kakulangan ng mundo ngayon, mga kapatid. Jesus is covered by our being church sifter, our unfaithfulness, unchristian Pharisaic attitude, untamed tongue. At ang wika sa atin, sin had shortened our sight, our spirituality was dwarfed, thus we cannot see Jesus, mga kapatid. Alam niyo po, mayroong isang tao na ito po ay non-violent, leader ng isang non-violent movement, mga kapatid. Walang iba kundi si Mahatma Gandhi. Mayroong dalawang bagay na talagang kasuklam-suklam na pangyayari na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Kaya po, nagbunsod sa kanya ng napakaraming pagsusulat, mga kapatid, ng aklat. Dahil sa hugot niya na ganon. Ang hindi niya malilimutan, mga kapatid, unang-una, minsan itong si Mahatma Gandhi ay dumalaw po sa isang church ng Anglican Church. Isang umaga, nung siya po ay approaching na doon sa gate, sinawata siya ng mga bantay doon na bawal siyang pumasok. So nakipag-bargaining itong si Mahatma Gandhi, bakit bawal pumasok? Tao din ako. Ang sabi ng mga bantay, ito ay para lamang sa mga puti. Tingnan mo yung balat mo, napakaitim mo. Hindi ka karapat-dapat dito. At kung ikaw naman ay maitim at sakaling napakarami mong pera, ibig sabihin mataas yung caste mo, mga kapatid, pwede kang pumasok. Kaya kahit anong pilit nitong si Mahatma Gandhi, siya po ay itinaboy, mga kapatid, at hindi niya makakalimutang karanasan sa kanyang buhay. Isang pangyayari pa yung train incident, mga kapatid. Itong si Mahatma Gandhi ay sasakay po siya ng train. Yung una hanggang pangatlong bagon ay para sa mga mayayaman at mapuputi, mga kapatid. So itong si Mahatma Gandhi ay pilit niyang pumasok doon sa unang bagon. Ngunit kahit anong gawin niya, mga kapatid, pinagtatabuyan siya nitong mga gwardya, mga kapatid, dahil yun lang ay para sa mga mayayaman at para sa mga puti. Dahil sa kakulitan nitong si Mahatma Gandhi, ang ginawa sa kanya, pinasan siya ng mga gwardya, mga kapatid, at isinalaksak siya doon sa pang-apat na bagon kung saan yun ang mga bagon ng mga maitim at mahirap. Kaya si Mahatma Gandhi, ito yung hindi niya malilimutan, mga kapatid. Kaya siya po ay nagkaroon ng maraming sulat. Ang wika niya, I considered becoming a Christian until I met one. If it had not been for the Christian that I have known, I might have been a Christian, mga kapatid. At hindi lang yan. If I like your Christ, I do not like your Christians are so unlike your Christ. Gusto ko ang mga membro ninyo. Gusto ko yung maging ninyo, yung inyong pagiging Adventista. Ngunit yung mga nandoon sa loob ay hindi ko gusto. At ang wika sa atin, if Christians would really live according to the teaching of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today. Yan po ang sabi niya, mga kapatid. If all Christians acted like Christ, the whole world would be Christian. Ito po ang nakakalungkot, mga kapatid. Dahil kung minsan hindi makikita ng nakararami si Jesus. Pero alam niyo po ang kasagutan itong si Sakeo, mga kapatid. Napakatalino ni Sakeo.
Hindi niya makitang mukhaan si Jesus dahil napakaraming mga harang. Covered by the crowd, si Jesus, mga kapatid, ang ginawa niya, humanap siya ng tungtungan, mga kapatid. At alam niyo po ba kung ano ang nahanap niyang tungtungan? Ang nahanap niyang tungtungan ay walang iba, kundi ang sycamore tree, mga kapatid. Sycamore tree. Tuwang-tuwa si Sakeo. Nagkaroon siya ng pag-asa, mga kapatid. Marahil magtanong kayo, paano aakyatin ang isang sycamore? Baka mamaya napakataas yung kanyang mga saka. Alam niyo po, mga kapatid, ang sycamore tree ay madali siyang akyatin sapagkat ang kanyang sanga hindi nagpapasimula sa taas, kundi nagpapasimula sa ibaba, mga kapatid. Nagpapasimula sa ibaba. Ang ating mga standard sa ating iglesia minsan napakataas. Totoo po na makipot ang daan papunta sa langit, wag na po nating pakikiputin pa. Ay biruin po ninyong meron tayong mga warning na kung minsan ay dadaan ka sa butas ng karayom. Mahirap na po maligtas, mga kapatid. Wag na po dating dagdagan pa ng ating mga standard na talagang napakahirap, mga kapatid ko. Sycamore tree is easy to climb. Bakit po? Dahil ito'y napakaraming mga sanga. At ang wika sa atin, sycamore tree was the footstool of Zacchaeus. Tungtungan siya, mga kapatid. Kahit bata, kayang akyatin itong sycamore tree. Bakit po? Ang kanyang sanga ay nagpapasimula sa pinakamababa, mga kapatid. Napakadali nilang umakyat. This tree became the tool in overcoming his being small in stature, mga kapatid. Ang tanong sa atin, are we the meal sifters? Patuloy po ba tayo na maging taga-bithayan or taga-sala sa gilingan, mga kapatid? Or are you the sycamore tree or footstool tree, mga kapatid? Alam niyo po, noong ako ay unang-unang sumalta dito sa Metro Manila, ang akin pong trabaho, mga kapatid, ay security guard po ako. At hindi lang po ako basta-basta security guard, kundi ako po ay security guard sa isang beer house. Kung kayo ay pamilyar dito sa may Kadaing, sa may Talipapa, mayroong isang napakalaking beer house dyan na kung saan mayroong napakalaking warehouse din po ng mga alak, mga kapatid. Wala pa po ang Mindanao Avenue nung araw. Ilang bisis akong nag-isip na sumamba, ngunit wala akong church na napupuntahan. Kaya, tuwing ako po ay nagdi-day off ng Sabado, minabuti ko na matutulog sa Aliw Theater, yung sinihan dyan sa may bayan, na mayroong double weed. Dahil pag umuwi ako sa Upper Banlat, mga kapatid, yung aking mga kamag-anak ay manginginom at hindi ako nakakatulog. Single post ako. Kaya dala-dala ko lang yung aking baril sa aking sa tagiliran, tapos ako po ay papuntang Aliw Theater. Pagdating ko po ng Kings Point sa may kantuhan po ng Sauyo, nakita ko yung signboard ng Sauyo Church. Welcome Seventh-day Adventist Sauyo Church, mga kapatid. Nung nakita ko yon, dahil napaka-traffic, mga kapatid, walang ugaan ng sasakyan, minabuti ko pong hanapin. Nahihirapan ako, mga kapatid, dahil talagang squatter area yung Sauyo Church. No, sabi nga, itong si Satanas daw, pag naghahanap ng ating church ay nahihirapan dahil talagang nasa loob-looban yung ating mga iglesia. Pagdating ko doon, mga kapatid, ay tinanggap ako ng mga kapatiran doon. Nilapitan nila ako at tinanong ako kung pwede daw ba akong umawit. Dahil sa marunong naman po akong tumugtog ng gitara, ako po ay kumanta, mga kapatid. At simula noon, napukaw yung aking damdamin na magbalik loob ako sa ating Panginoon.
Yung may bahay ko mga kapatid, ang naging dahilan kung bakit ako nakabalik sa pananampalatayang ito. Siya po ang aking tungtungan mga kapatid. Alam niyo po, yung isang taong makasalanan ay hindi basta-basta ang pakiramdam. Sabi ko nga po, nakakahiya. Nakakahiya. Nasa beer house ka, ang hawak mo baril, gabi-gabi ay nakabunit ako dahil pinaghahataw ko yung mga pasaway ng mga lasinggo mga kapatid. Yun ang ginagawa ko. Hindi makakalabas yung mga babae pag wala akong signature, Brother Dong. Dahil meron silang happy hours at kailangan nilang lumabas ng ganong oras mga kapatid. Ngunit hindi ko akalain na meron palang mga tungtungan ang ating mga iglesia. At ang tungtungang ito ang naging dahilan kung bakit ako nakapag-build din ng aking pamilya mga kapatid. Hindi man perpekto mga kapatid, ngunit unti-unti kong nadadala ang aking pamilya sa pana ng ating Panginoon. Marami tayong karanasan sa buhay mga kapatid. Alam niyo po, kung ating pag-uusapan ng ating nakaraan, nakakahiya tayo mga kapatid. Ngunit hindi nais ng Diyos na malaman at siyasatin pa kung sino ka o sino ka nung nakaraan. Ang nais ng Diyos kung sino tayo ngayon. Tayo ba ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon? Tayo ba ay patuloy na nag-aamuki ng kaligtasan doon sa mga tao na wala pa sa kanlungan ng Panginoon, mga kapatid? Nawa ang aralin na ito ay magbibigay po sa atin ng inspirasyon na tayo ay manghawak sa ating Panginoon. Tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Hindi tayo maging bithayan sa gilingan, kundi bagkus tayo mga kapatid ay maging tungtungan. Ang ating estandarte ay napakababa lamang para tayo ay mapuno ang ating iglesia. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Ito po ang aking dalangin.